1, 2, 3. Welcome to my vlog again. Ang tagal natin hindi nag-upload. Ngayon, andito tayo ngayon sa Pateros, Manila. Nag-install tayo ng 16 kilowatt na hybrid system. Ayan, dito sa building na to. 1, 2, 3, 4 ano siya, 4-story building. And ayun, medyo talagang madugo dito, guys. Pang-apat na araw na namin to. Actually, yung tatlong unang araw, dito kami nag-stay in. Then, umuwi na muna kami. After 1 week, bumalik kami para sa commissioning. Dahil maraming pinafinalize. Dahil, ayun, makita natin sa loob. Medyo marami pang under construction pa kasi siya. So, may mga hindi kami pa magawa nung pang 3rd day. So, kaya bumalik kami ngayon pang 4th day namin. Pero, after 1 week, yung pagbalik namin ngayon. So, ayun, medyo pahirapan. Actually, pakita mo yung ano, pre. Pakita mo yung truck. Ayan. So, sa nakikita nyo, guys, talagang nagtagal kami dito dahil ang hirap i-baba ng mga gamit dahil talagang masikip yung daan. And then, laging may dumadaan, laging kailangan umalis yung van. So, yun ang nagpatagal sa amin dito. Pero, tara, pakita natin yung ginawa natin. At pakita rin natin na under construction din yung building ni client. Okay. Okay, guys, so itong building na to is hindi naman siya totally lahat nakakonect dun sa in-install natin na sa hybrid system or solar system setup. Ang mga nakakonect lang sa setup natin dito is yung elevator nila, yung penthouse, tsaka yung parang ano ba yun? Penthouse tsaka parang guest house din sa baba. Yung penthouse, conference room, tsaka yung elevator. Yun ang papaganahin nung setup natin dito. So dito yung nakakapagod talaga. Dahil ito yung parang pinaka-conference room nila. Ayan. So nakikita nyo, yung mga nakailaw na yan, naka-solar na yan. Dahil natapos na tayo. Pero wala pa yung ano nila eh. Wala pa yung elevator nila. I think in anytime this February pa yata darating. So ngayon, naka-install muna yung, naka-connect muna yung dito sa conference room. Then pakita natin yung sa penthouse ni client. Ayan. Meron silang elevator dito. Ayan. Yung elevator yung kinonect natin sa solar. Pero since wala pa yung elevator, hindi natin mapapakita na ma-under siya sa elevator. Pero walang problema dun sa elevator nila, guys, kasi yung specification nung elevator nila is 5,000 watts lang. Eh, yung in-install natin is 18,000 watts. Ang hirap magsalita, guys. Nakakahingal. Tara, bossing, padaan lang kami saglit, bossing, ha. Ayan. Oh, guys, imagine ninyo nung naglalagay kami ng solar panel. Yung dinaanan natin kanina, hindi namin dun pinadaan yung mga solar panel. Dito namin pinadaan sa ng elevator, yung mga solar panel. Ayan. Pero meron silang electric chain block. Yun yung nagli-lift ng mga solar panel namin, kaya sobrang tagal nung installation namin. Sabi ko nga sa inyo, usually 2 days lang. Pero dito umabot kami ng pang 4 days tong ngayon.
Kaya medyo talaga. Anyway, ito yung penthouse ni sir. Ang penthouse niya is ito. Andito yung room niya ni client. Parang ito yung pinaka-private room niya. Dito yata yung sala at kusina. Ayan, may mga aircon siya dyan. And tara, pakita natin yung setup natin. Bossing, i-vlog lang natin, no? Ito pala yung malupit nating electrician dito. Nakasama nating nag-connection ng mga connection dito. Vlog natin, bossing, para naman ma-shoutout kita. Ito, bossing, no? Babalik na rin, no? Ay, nako, asan? Ito na. Yung sa ano to? Yan yung conference. sa function. Sa function room. Ay, function floor. Ito. Pinagingan ko na. So, yung function floor, ililipat natin dun sa ano? Ito yung elevator. Oh, yan yung elevator. Okay. So, yung elevator yung Kapalit. nagkapalit. Nadaanan ko, nakailaw, di ba? Oo, nakailaw eh. Yun lang ang nakasolar ko dun. Okay, sige. Okay. Andito tayo sa ano natin, final product natin or final setup natin. Ganyan ang itsura niya. Gumamit na tayo ng aluminum tray. Ito yung pinaka panel box natin. Then ito yung 16 kilowatt natin na inverter. So, ayan. Nice and clean. Ito yung battery natin. 16 kilowatt yung battery natin. 51.2 volts. 314 amperes. So ngayon, siguro pakita lang natin yung pinaka basic na function niya. So ngayon, meron siyang pilot light. Nakailaw yung red. Ang red natin is yung off-grid mode. Ibig sabihin, pure solar yan. Either kumukuha sa battery or kumukuha sa solar panel. Naka-off yung Meralco nila. So, off-grid mode siya. Kapag inon natin yung Meralco nila, ayan, iilaw yung hybrid mode, mag-off tong off-grid mode. So, yun yung niya. Ganun nagpe-play yung pilot light nila. And then, ito, ang medyo kakaiba sa mga usual na setup natin. Ginamitan natin siya ng dalawang automatic transfer switch na industrial. Kasi gusto nating makasigurado na kung ano man yung mangyari sa system natin is lilipat lang sa Meralco nila yung power source. Okay? So, etong 250 amperes na automatic transfer switch, kapag may Meralco, lahat ng mga dinaanan natin or yung mga sinabi kong appliances na pinasolar ni sir is aandar. Kapag may available si Meralco. Pero kapag wala si Meralco, ang aandar lang is yung elevator lang tsaka yung penthouse ni sir. Ito, which is itong floor na to, itong top floor na to. Kapag wala si Meralco. So, bakit natin ginawa yun, guys? Kasi yun yung gusto ni client. Parang pwede kasi kayong mamili kung ano yung gusto nyo lang na appliances na aandar. Usually yan, pwedeng gawin yan kapag ganitong may building kayo. Siyempre, pipiliin nyo lang yung mga gusto nyong isolar. Let's say yung mga tenant nyo, siyempre may mga kontador yung mga yan, di ba? So bala sila sa nila, sa kuryente nila. At least yung sa inyo, meron kayong load. Kahit hindi naman building, for example, medyo malaki yung property ninyo at may mga building kayo na gusto nyo lang piliin yung mga naka-solar. Pwede naman yun, guys, kasi talagang kailangan mapag-usapan, tsaka ayan, may mga additional na components na ilalagay. So, ayun. Nice and clean. Actually, hindi siya ganun ka clean and tidy kasi talagang hindi siya possible lagyan ng mga cable tray or mga takip ng wirings. Pero still, hindi naman talaga, lang yun nagagawa lang naman kasi talaga yun sa mga maliliit na setup. Usually talaga kapag medyo malalaki ang setup na, mostly hindi na nilalagyan ng cable tray. Ngayon ito, temporary lang to kasi gusto nung electrician ni client is maglagay siya ng Yung Meralco kasi na breaker niya, yung pinaka main breaker nitong building, nandun sa conference floor, yung parang conference room or function room nila. So, andun yung breaker. Ngayon, mas maganda, mas gusto nung electrician nila
is maglagay ng bukod na ano dito, pang Meralco. So, ayan. Kaya naglabas kami nung connection para sila na lang yung, or yung electrician na lang yung maglalagay. Madali lang naman yan eh. Siya na lang yung maglalagay ng breaker niya dyan. Which is madali na lang yun. So ngayon, naka-off yung ano, di ba? Naka-off yung Meralco nila ngayon. Kaya naka-off grid tayo. So, ayan. So ngayon, 5:30 na ng hapon. Ayun, wala na tayo halos. Ay, hindi. Sorry. Okay na ba yung solar panel? So yung solar panel natin, nakababa pa pala. But, na-testing na yan kanina. Bandang 4:30 na testing na natin yan. Okay naman yung harvest ng solar panel niya. Hindi natin kasi wala pa tayong actual na pwedeng gawing demonstration dito sa mga load eh. Kasi nga, wala pa halos mga appliances. Pero kanina, nag-testing na kami dun sa mechanic or electrical chain block nila, tsaka welding. Umabot na sa 6,000, 5 to 6,000 watts na yung yung load kanina. Kayang-kaya naman. So, na-testing na natin yan sa load kanina. Nag-load test na tayo kanina, then commissioning na rin tayo sa na may naka-grid. Kaya okay na yung niya, yung performance niya. Ayun. So, pasensya na guys kasi talagang kung hindi ako magbablog ngayon, sa Pateros to, Tarlac pa kami. Hindi ko basta-basta mababalikan lang for vlog. Kaya ngayon ko na siya biniblog kahit sobrang sobrang hilo na, tsaka pagod na. Dahil kanina pa kami dito. Ayun, so for sure marami akong hindi masasagot sa mga tanong ninyo. Pero mag-comment lang kayo guys kung ano yung mga katanungan ninyo about sa ganitong setup. Susubukan natin replyan yan. And ayun, natapos na rin tayo after 4 days. Talagang wala na talaga akong mental block na talaga ako guys. Sorry. So, okay na yung natin dito, installation natin, success naman yung installation natin. Challenging pero success siya. So, kung meron kayong mga similar na dito, na ganitong setup ninyo or ganito yung property niyo na gusto niyo ipa-solar, ayan, pwede kayong mag-inquire sa amin. Check niyo yung pricing namin kung okay kayo sa pricing namin. And ayun, pwede tayo mag-usap. Then pwede kami mag-ocular diyan para sigurado at makita natin kung ano yung pinakamagandang setup sa inyo. So, ayun lang guys. Thank you very much kung hanggang ngayon nandyan ka pa. Subscribe po sa mga baguhan and sa mga subscriber ko na. Thank you po sa walang sawang suporta. And pasensya na, hindi tayo lagi nakakapag-upload dahil lagi tayo nasa site. And ayun. Siguro yung drone na lang, paliparin natin para makita nyo yung setup sa bubong. Medyo talagang masikip din yung bubong nila. Minaximize natin yung 20 panels. Ayun, tama, sorry. Nakalimutan ko. 20 pieces na 620 watts yung nilagay natin dito. Minaximize natin yung bubong niya. Kaya talagang medyo masikip sa taas. Ngayon, kaya nga hindi ko mapakita yung solar panel dahil meron pang gagawa ng flashing. Kasi talagang under construction pa yung building. Kaya naaantala yung mga ibang ginagawa natin. Kaya medyo nagtagal din tayo. So, ayun. Pero okay naman. So far, so good. Ayun, paliparin siguro natin yung drone para makita nyo. And that's it. Shout out kay Sir Chris na napaka-humble. Hindi na natin sasabihin yung full name niya. Pero si Sir Chris, thank you very much. At nagtiwala si Sir sa atin na installin tong property niya. Kabalan ko yan si Sir Chris. Taga Pampanga din siya originally. Pero dito na siya nagsettle sa Pateros. Napakabait at napaka-humble na big time na boss. Down to earth. Kaya thank you very much Sir Chris. Mabuhay po kayo at yun lang. Thank you ulit Sir Chris. Mabuhay po kayo. So yun guys, thank you very much for watching. Subscribe lang po para makatulong naman ng konti sa channel natin. At magtuloy-tuloy lang tayo mag-upload. Kahit pa paano makatulong sa channel. And sobrang antok na guys at groggy na kami. Pasensya na kung medyo lousy yung vlog natin. Pero sana may natutunan kayo or may nagka-idea kayo na possible yung mga ganitong setup sa mga ganitong property. So, ayun guys. Thank you. Bye-bye. And ingat. God bless po sa ating lahat.